Hallelujah, Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ng pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titignan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po sa lahat ng kaisa nating mga kapwa nating deboto sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Minsan meron pong isang pari na merong alagang parot, at tinuturuan niya ito na kumanta. Kapag kahinila ang kanang paa ng parot, kakanta ito ng Ama Namin. At kapag kahinila naman ang kaliwang paa ng parot, kakanta ito ng Lupang Hinirang. At pinagmamalaki ito ng parish priest na ito. Kaya naman ang dumalaw ang obispo, ipinagmalaki niya ito at sinubukan nga ng obispo. Sabi ng pari sa obispo, "Bishop, try nyo." Kaya hinila ng obispo ang kanang paa ng parot at ito ay kumanta ng Ama Namin. Magaling, magaling, sabi niya. Hilahin niyo po yung kaliwa. At hinila nga ng obispo yung kaliwang paa at kumanta naman ito ng Lupang Hinirang. Ay, ang galing naman, sabi niya. Tapos sabi ng obispo, "Paano kaya kung hilahin ko yung dalawang paan nitong parot na ito?" Hindi po nakatiis yung parot na ang sumagot. Sabi ng parot, "Bishop naman, malalaglag ako." Hindi nga natin pwedeng pagsabayin hilahin ang paa ng parot, pero pwede ba nating pagsabayin ang Ama Namin at ang Lupang Hinirang? Pwede ba tayong maging makadiyos at makabayan ng sabay? Yan po yung itinuturo sa atin ni Jesus ngayong araw na ito sa tagpo sa ating ebanghelyo. Sinubukang siluin ng mga pariseo at ng kampon ni Herodes si Jesus. Titignan nila kung makadiyos ba at makabayan din si Jesus. Kasi kapag sinabi niyang hindi dapat magbayad ng buwis, abay mali nga naman, hindi ba? Kahit sa atin ngayon, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, nako, hindi po pwede yan. So, pinapaalala lamang ni Jesus sa kanyang sagot na
ibigay sa Sisar ang nararapat sa Sisar at ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Pinapaalala niya lang sa atin na kailangan nating yapusin ang pagiging makadiyos at pagiging makabayan ng sabay. Hindi ka pwedeng mamili, hindi pwedeng makadiyos ka lang pero hindi ka naman makabayan. Hindi po pwedeng deboto ka ng Poong Jesus Nazareno, no? Pero naka-jumper pa rin ang inyong kuryente hanggang ngayon. Hindi po pwedeng simba ka ng simba tuwing Biyernes sa Quiapo, pero no, nakakapanakit ka pa rin ng anak mo lalo na pag nagiinit ang iyong ulo. Hindi po pwedeng dasal tayo ng dasal sa Diyos, no? Pero hindi naman tayo marunong sumunod sa batas trapiko. Sa kabilang banda, hindi rin naman po pwedeng makabayan tayo pero hindi natin kayang kilalanin yung mga pagpapalang ito mula sa Diyos. Hindi po pwede. Dapat yakapin natin ang katotohanan na maari tayong maging makabayan at maging makadiyos ng sabay. No? Malinaw ang paalala ni Saint Augustine, no? Na tayo ay mga mamamayan ng mundong ito at mamamayan din ng langit. Mamamayan ng kaharian ng Diyos. Tama na maging masunurin sa batas, tama na maging makatao, tama na ibigay ang nararapat sa kapwa natin, at tama rin na isabay ang maging makadiyos.